Marami sa ating mga Filipino ang naghahangad madala ang buong pamilya natin sa ibang bansa dahil naniniwala tayo na ito ang magbibigay sa atin ng magandang kinabukasan. Pero paano kung ang inakala mong magiging daan ng iyong pangarap ay ang siya din palang daan sa brutal na katapusan? Ito ang kwento ng kababayan natin na si Roderick Estrada. Si Roderick ay isang 41 years old na Filipino nurse na naninirahan sa East York, isang lugar sa Toronto, Canada, kasama ang kanyang asawang si Gerald at mga anak. Sila ay biniyayaan ng tatlong anak na babae na noon ay 14 years old, 13 years old at ang bunso naman ay 9 years old. Si Gerald ay isang magaling na kusinero at si Roderick naman ay nagtatrabaho sa St. Joseph Memorial Hospital bilang isang nurse. Naging routine na ni Roderick ang umuwi agad pagkatapos ng morning shift niya sa ospital para makasama naman ang mga anak niya pagkatapos ng kanilang pasok sa eskwelahan. Sila ay madalas lumalabas sa hapon para sa iba't ibang activity ng mga bata, kagaya ng pag-attend ng piano o swimming lesson ng mga ito. May 25, 2018, isang tila pangkaraniwang araw para sa kanila. Si Gerald ay sumundo ng mga anak noong hapon galing eskwelahan at siya din ang sumama sa mga ito sa kanilang piano lesson. Noong gabi naman ay naglaba si Roderick, kasabay ng panonood niya ng Korean drama, habang si Gerald ay nasa kanya ng trabaho sa restaurant. Bandang 9:00 ay tumawag kay Roderick ang asawa. Sinabi nito na hindi kaagad siya makakauwi dahil sa grand opening ng restaurant ng kapamilya nila sa North York na kailangan niyang puntahan. Dahil morning shift si Roderick ay agad din siyang natulog. Pinatulog niya rin ang mga anak niya at sila ay nagpunta na sa kani-kanilang mga kwarto. Lumipas ang ilang oras at nakauwi na rin si Gerald sa kanilang bahay ng madaling araw na ng May 26. Bandang 2:00 ng madaling araw, tumawag siya at sinubukang gisingin si Roderick mula sa labas, pero sa kanyang pagtataka ay hindi nito binubuksan ang pintuan ng bahay. Nagpatuloy lamang si Gerald at habang nasa garahe ay nakita niyang bukas ang mga ilaw sa kwarto, kusina at ganoon din sa living room. Bagay na lalo niyang ipinagtaka. Sinubukan pa niyang kontakin si Roderick sa cellphone pero hindi din ito sumasagot. May double lock ang kanilang pintuan sa unahan at hindi siya makakapasok kung hindi ito bubuksan ng sinumang tao sa loob. Kaya naisipan niyang pumunta sa bandang gilid ng bahay at matingnan kung makakapasok ba siya dito. Doon niya nakita na sira na ang pintuan sa kusina. Dito ay unti-unti niyang naproseso sa sarili ang nangyayari, na marahil ay isang krimen ang naganap sa kanyang pamamahay. Agad siyang umakyat at tiningnan ng 3 kwarto kung saan nandoon ang kanyang mag-iina. Agad niyang pinuksan ang unang kwarto ng kanyang panganay at pangalawang anak. Sila ay ligtas at nagising dahil sa ingay ng pagbubukas ng ama ng pintuan. Ganon din ang kwarto ng bunso. Ligtas naman ito at walang nangyaring masama. At ang ikatlo, ang master bedroom nila, kung saan nandoon ang asawa. Pumasok si Gerald at dito niya nasaksihan ang isa sa pinakamalaking bangungot ng kanyang buhay. Ang makita ang walang buhay na asawang si Roderick. Ito ay may takip na matres o makapal na kumot. Siya ay halatang ilang beses na tamaan ng malakas na puwersa ng isang bagay at hubad din ang kasuotan nito. Gusto sana ni Gerald subukang i-CPR ang asawa pero nakita niya na nanlalagas na ang mga ngipin nito. May malala itong tama sa baba at ilong. Namumula din ang paligid dala ng nangyaring krimen. Nagpakatatag si Gerald ng mga oras na iyon. Siya ay tumawag sa 911 at nanatili sa tabi ng mga nag-iiyakang anak. Hindi niya hinayaang makalapit ang mga ito sa ina, sa kadahilanan na ayaw niyang masaksihan ng mga ito
ang kalunos-lunos na sitwasyon sa loob ng master bedroom. Makalipas ang isang araw ay agad na sinimula ng pag-iimbestiga ng mga pulis. Noong mga panahong iyon ay napag-alaman na ginagawa ang bahay ng pamilya. Ang kanilang basement ay pinapa-convert para maging entertainment area. Nakita ng mga pulis ang bukas na maliit na bintana ng basement. Ang screen nito ay makikitang tinanggal na at ito ang naisip nilang dinaanan ng mga suspect papasok ng bahay. Nakakita sila ng mga bakas ng paa. Dahil sa ongoing construction sa bahay, ay maalikabok at maputik. Kaya kung maglalakad mula dito, ay gagawa talaga ng mga bakas. Dahil din sa mga bakas na iyon, nalaman ng mga pulis kung paano hinalughog ng mga magnanakaw ang pamilya. Ang mga bakas ay malinaw nilang nasundan dahil sa kahoy na sahig ng bahay. Ang mga ito ay nanggaling sa basement, nagpuntang kitchen, sumunod sa living room, at umakyat sa hagdan papuntang kwarto ng mag-iina. Ang mga pulis ay naghanap ng DNA para sa pagkakakilanlan ng magnanakaw at kung may kasama ba ito. Sa maliit na bintana sa basement na may laki lamang na halos 12 inches ay nakakita sila ng fingerprint at hindi nagtagal ay napag-alaman na mula ito sa isang lalaking kamakailan lamang ay nasangkot sa ilang kaso kagaya ng robbery at pagiging bayolente. Matapos ang 48 oras nang mai-report ang krimen, nahuli nila ang unang suspect. Ang may-ari ng fingerprint ay si Justin Morillo, na noon ay naninirahan sa isang homeless shelter at walang permanenteng address. Noong hinuli siya ng mga pulis sa salang first-degree murder, ay tikom ang kanyang bibig. Siya ay sumama sa mga ito, ngunit hindi niya inamin na siya ang gumawa ng krimen. Nang inaresto siya ay nakita sa kanya ang mga cellphone at laptop na pagmamay-ari ng pamilya ni Roderick. At para mas mapatunayan ang kanyang presensya sa bahay ng biktima, ay kinuha nila ang sapatos ni Justin na ginamit noong oras ng krimen. Kagaya ng inaasahan ay nagmatch ito sa mga footwear impressions o bakas na nakita ng mga pulis sa sahig. Napag-alaman din na 24 hours matapos ang krimen ay nagawa agad ni Justin na makipagkita sa kanyang girlfriend. Nagregalo pa ito sa babae ng isang coin purse o pitaka na ninakaw niya rin. Inalam ng mga pulis ang pagkakakilanlan ng babae at in-interview din ito. Isinaad ng babae na maaring kasama ni Justin ang kaibigan nito sa paggawa ng krimen. Dito ay isang pangalan muli ang lumitaw sa investigasyon sa katauhan ni David Beck. Si David Beck ay naninirahan din sa homeless shelter kung saan naandon si Justin at ang lokasyon nito ay malapit lamang sa bahay ni Gerald at Roderick. Noong una ay tumanggi si David na may kinalaman siya sa krimen at dahil hindi pa sapat ang katibayan ay hinayaan siya ng mga pulis na makaalis. Lingid sa kanyang kaalaman ay under surveillance na rin siya o patuloy na nagmasid sa mga ginagawa niya ang mga pulis. Habang naghahanap ng mga CCTV footage ang mga investigador, sa mga kalapit na establishmento ay nalaman nilang magkasama si David at Justin na naglalakad malapit sa isang grocery store na narecord ilang oras pagkatapos ng krimen. Nakita rin nila na bago ang krimen, may footage ang dalawa na magkasamang nagnanakaw sa isang wine store para mapunan ang bisyo sa kanilang pag-iinom. At sa pagdevelop ng kaso, ay isa pang DNA ang nakita nila na natagpuan sa katawan ng biktima. Si Roderick, bukod sa pinaslang, ay pinagsamantalahan din. Ito ay tumutugma sa DNA ni David Beck. Ito ay muling inimbitahan ng mga investigador at dito ay tinanong siya ng mga detalye na nangyari nung gabing iyon. Noong siya ay kinakausap na, sinabi ni Detective Mike Carboni na inaasahan na niyang itatanggi pa rin ni David ang koneksyon niya sa krimen.
Ngunit nang banggitin ng detective na ang kanyang DNA ay natagpuan sa katawan ng biktima, ay unti-unting bumigay si David at isinalaysay ang nangyari noong gabing iyon. Ibinunto ni David ang sisi kay Justin, habang sinasabi na hindi niya intensyon na pumatay at ideya rin ng kaibigan na sila ay magnakaw sa bahay ng pamilya. Ang biktima ay mahimbing na natutulog noong pumasok sila sa kwarto. Pero nang magising ito ay nakita niya si David. Dala ng pagkagulat nila, nagsimula ng hampasin ni Justin si Roderick sa muka ng 5 hanggang 6 na beses. Nataranta di umano ang dalawa at inunahan na ito bago pa man siya makagawa ng ingay. At noong tanungin siya ng mga detective kung sino ang nagsamantala sa biktima, ay umamin siya na siya ang gumawa nito. Sinubukan niya umanong galawin ang biktima pero inulit-ulit niya na hindi siya ang pumatay dito kundi si Justin. Noong dinidinig ang kaso ay isinalaysay din ni Justin ang kanyang sariling bersyon. Sinabi niya na nagpanik siya noong marinig na nagising si Roderick at para manahimik ito ay makailang beses niya itong pinalo upang hindi makasigaw. Noong sila ay palabas na ng bahay, ay muli siyang bumalik sa kwarto para kunin sana ang ninakaw niyang bareta na siya ring ginamit panghataw kay Roderick. Pero nakita niya itong walang saplot at tinanong niya ang kasamang si David tungkol dito, na hindi naman sumagot. Ang sinasabi namang bareta ay naiwan pa rin ng mga salarin at siyang makikita ng mga pulis noong unang araw ng investigasyon na nakalagay malapit sa baba ng kama. Pagkaalis nila sa bahay ay pumunta sila sa coffee shop at nagawang ipagpatuloy ang pag-iinom ng alak sa kabila ng ginawang krimen. Doon ay muli nilang napag-usapan ang tungkol sa walang saplot na biktima. Doon na rin inamin ni David kay Justin na sinubukan niyang pagsamantalahan ng walang buhay na katawan nito. Sila ay pareho ding napag-alaman na nasa impluwensya ng bawal na gamot ng mga oras na ginagawa ang karahasan. August 19, 2021, si David Beck at Justine Murillo ay nasampahan ng kasong first-degree murder at sexual assault na may parusang habang buhay na pagkakakulong at walang tsansang magkaparol sa loob ng 25 years. Si Justine ay patuloy ding humaharap sa mga kasong naunang isinampa sa kanya 2 buwan na ang nakakaraan. Sa kabila na nangyari sa pamilya, naging matatag si Gerald. Humarap siya sa pagdinig ng kaso at matatag na hinarap ang mga taong tumapos sa buhay ng kanyang mahal na asawa. Hanggang sa kasalukuyan ay patuloy na ipinagdiriwang ng mag-aama ang kaarawan ni Roderick. Ganon din ang Mother's Day. Ang kanilang pangalawang anak ay kumuha ng kursong medisina habang ang panganay na si Jasmine ay kumuha ng law. Ginagawa nilang inspirasyon ng ina sa pagiging mabuting nurse nito noong nabubuhay pa, at lalo't higit ang pagmamahal at pag-aalagang ipinadama nito sa kanila. Ang St. Joseph Memorial Hospital, kung saan nagtatrabaho si Roderick, ay gumawa naman ng isang memorial plaque bilang pag-alaala sa pagiging mabuting nurse nito. Ang buhay sa mundo ay sadyang walang katiyakan. Ang pagmamahal natin sa ating pamilya, kaibigan at mahahalagang tao ay nararapat lamang ipadama hanggat may pagkakataon dahil hindi natin alam kung kailan natin sila huling makikita o makakasama. Nag-a-upload ako ng mga kwento ng krimen linggo-linggo. Kung gusto mo ng mga ganitong kwento, ay huwag kalimutang mag-subscribe. Ito ang Tagalog True Crime.